Yung science, ecology, geology, malaki ang diferensya. When it comes to technology, wala tayong masabi sa science. But when it comes to health, but when it comes to genuine joy, genuine peace, yung tunay na kapayapaan, tunay na kasiyahan, hindi po yan may bibigay ng mundo ito. Hindi po yan may bibigay ng science. Isa lang ang makakapabigay yan, yung ating espiritu. Amen. And pag sinabing espiritu pa, tandaan natin, tayo, component tayo ng spirit, body, and soul. Pwede tayo po ba? Saglit lang, para may paliwanag ko lang. In the book of 1 Thessalonica, chapter 5, verse 23, for it is written in the word of the Lord, na sabi doon pa, that we need to be sanctified, holy, in the body, sanctified in the soul, sanctified in the flesh. Amen. So body, soul, and spirit, we must be kept blameless before the coming of the Lord. So tatlo ang titingnan ng Panginoon. Malinis ba yung ating body? Malinis ba yung ating soul? Malinis ba yung ating flesh? Now, I'm always saying like this, ang soul natin, ito po, family, ito yung tinatawag na neutral. Ang flesh natin, ito yung kailangan natin i-crucify. Amen. Pag ito nakakita ng hindi maganda, malaswa, titingnan ito, magkakasala siya, hindi. Hindi pa siya magkakasala. Depende kung ano yung sasabihin ng soul natin. At depende kung ano yung sasabihin ng spirit natin. But if you keep always reading the word of the Lord, sasabihin ng iyong spirit, uy, mali yan soul, mali yan, huwag mo pakinggan lagi. Amen. Amen. But the moment you keep on studying the word of God, wala kang time about sa mga makamundong bagay, sigurado po ako, ang pakikinggan ni soul, sino? Si spirit. But the moment na ang body natin gain so much worldly things, wala kang time kay Lord. Kung pwede may time ka kay Lord for Sunday, pero it's not enough. From Monday to Thursday, you keep on feeding your flesh. Kaya ang tendency nito, kahit magsabi si Spirit, sabi ni Spirit, Soul, mali yung ginagawa mo. Mali ang pagnanakaw. Sabi ni Bani, sabi niya, okay lang ito, maliit lang naman. Ang salitang pagnanakaw is not amount kung saan mali talaga sa Panginoon. Kaya kung wala talaga tayong time to grow in the Spirit, kasi makapag-grow sa Spirit natin, is yung salita ng Panginoon. Amen. At kahit sabihin ni Spirit, mali yan, huwag mo pakinggan soul. Ang susundin ni soul, yung sinasabi ng flesh. Kung ano yung ginagawa natin 24/7, 7 days a week, yun po yung nai-improve sa ating soul. Amen, amen. Amen. The moment na hindi makawala si body, ang kailangan niya po pa yung tinatawag na anointed servant of God. Anointed church. Na kung saan makakapagdala sa kanya mula doon sa mga makamundong bagay, doon papunta sa mga spiritual na bagay. Kaya the moment na ang tao nakareceive ng healing, importante dyan pa yung tinatawag na pagbabalik loob sa Panginoon. Amen. The moment na, for example, me as the servant of the Lord, dahil hindi na makapag-communicate si Spirit, ang trabaho ngayon ng servant of God, because my spirit are greater than Him. Bakit po? Because I spend much more time with the Word compared Him. That's why, if I lay hands unto Him or pray unto Him, yung spirit ko po, dadagdag dito. Amen. That's why pag nagsalita si Spirit, kay soul, pakikinggan ni soul, at walang magagawa sa body, kundi sumunod si body. Amen. Amen. Palakpakan natin na Diyos na po. Glory to Jesus. Okay po ba? God bless you. So at least ay paliwanag ko po sa inyo pa. So ganun po nagpo-work when it comes to spirit. That's why laging sinasabi po ng ating man of God, the prophet of this nation, once you receive healing, once you receive deliverance, do not disconnect. Amen. And every Sunday come. Amen. Kung meron tayong free time, 24/7, hindi tayo pwedeng mawala sa social media, sa page ng Jao, ang dami na tayong pakikinggan. Amen, amen. Amen. Huwag nating bigyan ng buwang ang ating kaaway. Dahil pag binigyan natin ng buwang ang ating kaaway, ito po yung strategy ng ating kaaway. Mag-i-stay sa dyan na parang hindi mo alam. Amen. Yung feeling mo minsan, tinatamad ka na manalangin. Yan. Akala mo normal na. Even me, Pam, as a pastor, naranasan ko po yan. Sabi ko, Lord, bakit, Lord, yung panalangin ko before, ngayon parang inahatak ako na hindi manalangin. Because the spirit of laziness is real. Amen. Hallelujah. Kaya yung mga higaan natin, Pam, ipanalangin natin yan. O
Okay. In Matthew chapter 6 verse 24, hindi tayo makakapag-ikot saan? Sa dalawa. Either we despise the other one, or ipalo natin ang Panginoon. Amen. Amen. Siya lang. Amen. Hindi mo pupiling sasabihin, Pastor, pwede ba, hindi mo na ako makapasabang. Bakit? Bigyan mo ng malalim na dahilan ng Panginoon. Every time na meron akong gagawin, except doon sa gawain ng Panginoon, I always say, Lord, alin yung mas importante? Yung gawain na ito, Panginoon, o yung gagawin ko ngayon? Kaya kapag in-skip natin yung isang araw para sa Panginoon, kung sasabihin ng Panginoon, anak, bakit mo ako binaliwala? Panginoon, hindi naman kita binaliwala ngayong araw lang. Okay, kung sabihin ng Panginoon, anak, bigyan mo ako ng malalim na dahilan. Ano kaya yung sasagot natin pa? Di ba? Ay kung sinabi din ng ating Panginoon, okay, sige kasi gusto mo magpahinga, o sige, baka matuloy yan ang pahinga yan. Pagpagkat natin na Glory to Jesus. If we want to achieve more, kailangan ma-develop yung tinatawag na trust and obedience natin sa Panginoon. Trust and obedience natin sa Panginoon. Pagtitiwala at yung pagsunod natin sa Panginoon. At hindi mangyayari yung pagtitiwala at pagsunod natin sa Panginoon kung wala tayong desire na mag-increase yung pananampalataya natin. Ito sa bawat faith pa. Amen. Amen. Okay, sabi sa Santiago chapter 5 verse 5, marami ngayon ang nagpakasasa sa yaman, kalayaman ng mundong ito. Nagpapataba kayo parang inahalintulad sila pa sa mga hayop pa. Maraming mga mayaman ngayon, mapera, walang po masama doon. Hindi tayo mapupunta sa impero dahil mayaman tayo. Pero dahil sa yaman, wala silang time to serve the Lord. Tama mali. Amen. Hindi mo mapapapunta yan dito. Dahil may option pa sila. Pero pag wala ng option, yan ang pinakamagandang dahilan para sa milagro ng Panginoon. Amen? Amen. Lalo na, pag nasubukan mo na lahat ng doktor, nasubukan mo na lahat ng albularyo, Lord, wala nang ibang choice, lahat ng gamot, ayan, at narinig mo, wow, doon sa Tiao, binabilitahan akong healing, pupunta ako doon. Pero dahil mayaman ka at may pera ka, because pag na-receive mo ang healing, hindi ko natatapos doon. Because the next thing na na-receive mo ang kalakasan, ang gusto ng Panginoon sa iyo ngayon, mag-serve ka sa akin. Amen. In the book of Exodus 1, the very reason na kung saan Moises gagamitin kita, palayain mo ang aking mga anak sa Egypto so that they can serve me. Only one purpose. For 420 years captivity under Egyptian Empire, isang purpose sa Panginoon. Hindi makapagsamba ang ating mga anak. That's why Moises gagamitin kita para palayain sila. Palapakan natin ang Diyos. Glory to Jesus. Ang nakarinig ng kalakasan, kung dati si Brother Joseph, naninigarilyo, si Brother Stig, tatlong tahan sa isang araw, ngayon pinalayan na ng Panginoon. Amen. Ang kailangan na lang, stay connected. Amen. Para natin tayo may signal. Amen. Hallelujah. Now, if we decide to become a witness, the promise of the Lord is abundance. Okay, hayaan na po natin sila. Huwag natin silang kaibigan pa. Mas mapalan tayo pa, nakakarinig na ganito mga mensahe. Amen. In the times of COVID, in the times of persecution, I tell you pa, tayo mas equip compare sa kanila. At sila pupunta sa atin. Bakit? Dahil wala silang option. Pag sinabing pandemic, walang pinipili yan. Mapamayaman naman, walang magagawa ang pera mo yan. Kaya that time maraming natakot. So ito, preparation natin. Amen, amen. Hindi tayo matatakot. Even Antichrist will reign. Palapakan natin. Glory to Jesus. Okay, dako po tayo sa interpretation ng faith. In the book of Ephesians, chapter 6, verse 16. Okay, lagi ninyong gawin. Lagi ninyong gawin panangga ang pananampalataya. Amen. Amen. Kasi ang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diablo. It is one of the armor of God, the shield of faith. And above all, take the shield of faith, where you be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Amen. It's okay na mayroon kang helmet of salvation. Okay, remember yung topic natin nakaraan. And it's okay that you have the belt of truth, the breastplate of righteousness. Kung ang shield of faith mo, wicked, ito yung tinatawag natin kalasag. Amen. Pag sinabing kalasag pa, dapat 24/7 meron kang kalasag. Amen. Meron kang shield. Amen. Minsan natutulog ka, you are on shield. Bakit? Pagkagising mo sa umaga, parang naginip ka na parang hinahabol. It means you are living so much in the flesh. Di ba? Hallelujah. Pag sinabing nagliliyab na palaso ng diablo, amen. Pag sinabing nagliliyab na palaso ng diablo, hindi ordinaryo po yan pa. That's why nakakaranas tayo ng pagnanakaw. Minsan kamatayan pa. Ang lakas ngayon, tapos biglang natumba. Amen. Because he is not aware sa atake ng kaway. Hindi po yan ordinaryong palaso. Ang sabi yan, fiery arrow. It's always true. Kaya pag sinabing shield of faith, kailangan yan. Kailangan mo
niya para yung head to tungo, helmet of salvation, hanggang sa paa, covered. Sino ang gusto ng ganyan? Amen. Now you will be enlightened. Amen. Pag sinabing nagliliyab na palasupang, it's no other one. Yan po yung mga pulong sa Ginoo. Yan po yung mga pulong saan? Yung mga meeting ba? Yung mga pagsama-sama. Because the kind of word, yan yung mga salita na kung saan makapag-aalis ng pananampalataya mo. Hindi nyo ba alam na mayroong mga sambahan na kung saan makapag-wawala ng faith mo? Totoo, hindi. Not all the churches are anointed. Amen. There are only few churches that are anointed. Kailangan yung hanapin natin. Maraming mga gawain. Ang tinutukoy po dito, nagliliyap na palaso. Mga prinsipyo po ito, na kung saan, pag inadaw mo yung prinsipyo na yun, maniniwala ka. At lalakaran mo yung prinsipyo na yun. Ang diyaong bang, meron din tayong prinsipyo. But this is not the principle of man. This is the principle of the Word of God, the doctrine of Christ. Hallelujah. Amen. Maraming mga salita sa paligid natin. Minsan nagdadaw na tayo sa ating hiling. Nagdadaw na tayo sa ating mga narinig. Amen. It is because of the principle na napapakinggan natin. Kaya pag-ingatan natin yung ating mga tenga. Pag-ingatan natin yung ating mga nakikita. Bakit ba? It is because sa paligid natin, nandiyan lang yung kaaway natin. Amen. Hallelujah. Hinahanapan niya yung mga butas natin. Amen. In one way, para mag-increase yung ating pananampalataya, Romans 10:17, paano mag-grow yung ating pananampalataya? Faith comes from hearing, and hearing from the Word of God. So, Hallelujah. kung ang salita ito, mga nabiliyab na mga salita, ibig sabihin, yung mga salita upang na kung saan, ang sarap paniwalaan. Di ba? Ibig sabihin, magandang pakinggan. Mga palamuting mga salita. Ay, totoo ba? Totoo kaya yun? Masubukan nga. Kung sige, join ako dyan. Kaya ingatin po tayo sa mga tao na pinapapasok natin sa ating tahanan. Every person pa, carrying the Spirit. Di ba? Pag nagpatuloy ka ng iba yung Espiritu, kasi there is Spirit carrying for the person. Na pag ginalaw mo sa iyong satanan, hindi mo nawawala yung Spirit na yan. That's why every time na kung saan, kapag alam natin, nakita natin, Lord, every state of spirit does not belong to you. Remove upon this place. Amen. Amen. Every time si Pastor po, nag-mission tayo, pupunta tayo sa ibang lugar. Bago po kung papasok sa tahanan yan, sa bahay ko yan, mag-cleanse pa ako yan. Amen. Kasi po, in the realm of the Spirit, hindi po biro itong ginagawa natin. Hallelujah. Hindi po tayo nag-pray lang. Dapat we know how to defense. Amen. Amen. Of our shield yan. Hindi mo alam, ang kaaway, nagpakapit sa damit mo. Totoo yan pa. Kung naniniwala kayo sa mga lason, totoo yan. Kung naniniwala kayo sa magugulang, totoo yan. At minsan kadalasan, yan yung pinapaniwalaan ng marami. At pinuputahan ng marami. Kasi ang tao, ang gusto lang nila, ma-receive yung gusto nila. Wala silang tiyagang magpaturo. Pero tayong taga-tiyago, pagtiyagaan natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, buhay po ito. Amen. Amen. Faith comes from hearing, and hearing from the Word of God. Walang makakarinig dito kung walang mababahagi. Amen. Kung walang mababahagi, wala rin makakarinig. That's why lahat tayo magpagamit. Amen. Amen. Share as much as we can. Memorize the verse as much as we can. Amen. That's why, laging sinasabi ni Pastor, Panginoon, ginamit mo na lang rin ang lingkod mo, Lord. Lubusin mo na, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. That's why, ang salita ng Panginoon, keep holding the word of the Lord. Kasi ito yung tanging paraan na kung saan yung nagliliyap na palaso ng Diablo, yan yung mga salita mapangakit. Kaya, ang lalakaran natin, prinsipyo ng Panginoon. Prinsipyo ng Diablo. Doctrine of Diablo. Pag sinabing doctrine of Diablo sa mga verse baka nakakalimutan natin, this is not about the religion. Pag sinabing doktrina ng Diablo, doktrina ni Yopam, Jesus. Hallelujah. Yung iba, grabe. Doktrina daw ni Prophet. Kailan ba nagkaroon ng doktrina si Prophet? Kung ang doktrina ni Prophet, doktrina ni Pastor, hindi alam dito sa word ng Panginoon. Run from that meeting. Run from that pulong. Kasi may mga pulong sa Ginoo na kung saan delikado po pakinggan. Tama mali. Yan po yung observahan natin ngayon. Hallelujah. Ito eh. Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Okay, this is it. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpatutuo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Tama mali. No one can deny. Even Muslim countries, alam nila na maraming patutuo na si Kristo ay buhay. Na si Kristo, the same yesterday, today, and forever. Amen. It's all spreading in the internet. Kaya marami ngayon, even
Anong nangyayari pa? Naalala niyo ba yung istorya sa Syria na kung saan yung isang family dito to Christ, bakit po in one night, all of them na naginip sila ng pari-parihas tungkol kay Jesus. Nung nagkukwentuhan sila, yun di ba yung panaginip mo? Nung sabi sa isang yun di ba yung panaginip mo? Divine intervention. Because there is one man of God na nanalangin for the family. And because of that prayer, yung sa pamilya na nasave. Hindi natin trabaho, pilitin na pakinggan nila tayo. May mga yugto na kung saan hindi magagawa ng physical. Amen. May mga yugto na ating buhay to win that family is to kneel down in the secret place. Amen. 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 Nung nanaginip yung isa, bakit totoo nga yung sinabi sa atin? Alam niyo po ma'am, they kneel down before the Lord, and that time, that's the whole family. That whole family, naging stake po sila. In that time, kung nalaman ng mga kamag-anak nila, now they are written. At isa po sila na kung saan na-slaughter. But their soul, their spirit, nasa kamay ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Now, anong kinukuman sa atin ng Panginoon? Talikuran natin yung mga kasalanan po ibigil sa atin. At sin ang anumang hadlang at buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuhay itinagda ng Diyos para sa atin. Pag sinabing pagpapatuloy tiyaga, wait po yan. Bakit tayo nandito? Dahil yung mga testimonies kanina, sino na-inspire sa testimony kanina? Si Pastor Lamba? Hallelujah. Ito kay Minister Nerly, I was really inspired. Bakit po ba? Ubus lahat po talaga yan sa lab. Bakit? Every time nagkakasakit sa hospital, pero ngayon mag-iisang taon na walang hospital. Amen. 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 It's not because kay pastors, kay prophet, it is because the grace of the Lord upon this church. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. At ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Ibig sabihin, focus our eyes, our mind kay Jesus. Pag sinabing focus our mind kay Jesus, kailangan ang minimeditate natin. Hindi yung imahe na nakikita natin sa picture, ha? Yung matapos na ilong. Baka yun lang in-imagine natin. Idolatry yung pam. Ang in-imagine natin, yung kanyang salita. Amen. Amen. Because no one sees unless kung extend ni Lord yung kanyang grace, pakita niya kanya yung mukha. That's why He always hidden His face. Bakit? Kasi yun ang ginagawa ng mundo ito. Yung mukha niya na hindi makita, pinapalitan ng mga imahe ngayon na nakikita. Kaya pag focus on Jesus, it means focus in His Word. Ibig sabihin pa, pag mayroong problema, focus in His Word. Amen. Pag mayroong kakulangan, focus on His Word. At hindi nyo alam na nandito tayo sa gawain. Itong pagtitipon natin, isang paraan po yung pagtitipon natin na kung saan i-increase yung pananampalataya natin. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yung kanina, enlightenment, yung nagliliyap na palasok, salita lang pala yan. Kung dahil sa salita, mawala ang anointing mo, mawala ang pagsamba mo sa Diyos. Di ba? Ang sarap ng gising mo sa umaga, Lord, excited ako magsamba ko, Panginoon. Tapos, nakaramdam ka ng limitation, wala nang masakyan. Di ba? At sabi ng iyong pamilya, huwag ka na kasi magsamba. Okay, salita ba yun? Salita yun? Ay, oo nga. Okay, mag-online na lang ako. Di ba? Hindi mo alam, nagliliyap na salita na yun. Amen. Pero pag pinagawa ko mong salita ng Panginoon, Lord, I will stand in your behalf. Hallelujah. Amen. I rebuke every limitation. Ang problema sa atin, in-accept natin yung limitation. Ay talaga? Ay, sige na nga, hindi na ako. Okay, magtagi-tagi na lang tayo dito. Di ba? Pag may problema sa pamilya, lapit sa mga magagawa ng Panginoon. Huwag niyong lapitan yung mga barkada na kung saan palahino, palahubog. Dahil ano sasabihin sa inyo? Okay, tagay lang muna tayo para makalimutan mo yung problema ko. Tama mali. Gawa niya ni Pastor dati. Kaya yung problema na malala, lalo lumala. Amen, amen. Okay, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Glory to Jesus. Hallelujah. Okay, remember this. Ikaw natin ang ating patingin kay Jesucristo simula hanggang katapusan. Kaya dapat pang isipan natin ang ating isipan. Ito pa, hanggang sa pagbalik ni Lord. Ang paglilingkod natin hanggang sa pagbalik ni Lord. Amen. At least nagiging witness tayo, nagiging busy tayo. Amen. Pero yung banal na Espiritu, once naniwala ka kay Jesus, it means the Holy Spirit is in you. Amen. At sa pangalan lamang, ang paparangalan ng banal na Espiritu, hindi si Prophet, hindi si Pastor Junel, kundi ang Diyos natin ang pangalan si Jesus. Hallelujah. Amen. The best God that we can give. Glory to Jesus. Hallelujah.
Okay, Philippians chapter 3 verse 12 to 13. Okay, this is kind of faith. Okay? Hindi ko sinasabi nakamtan ko ng lahat. Hindi ko sinasabi bilang pastor nakamtan ko ng lahat. Although sinasabi ko I am blessed, I am abundant. Because aside from serving the Lord, hindi na nagkukulang ang Panginoon sa akin. Pero hindi ko sinasabi nakamtan ko ng lahat. O kaya nagiging ganap na ako sa halip. Patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon. Ano yan? Makamtan yung nais ng Panginoon. Makamtan yung will ng Panginoon. Makamtan yung sinasabi ng kanyang salita. Mapulpil ko, magawa ko. Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon, anak, mapatawad ka. Panginoon, kahit masakit tayo, sinabi, magpapatawad ako. Amen. Amen. Okay, verse 13. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit, ito ang ginagawa ko ngayon. Ito ang ginagawa natin ngayon. Kinalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa inaharap. If we spend time with the Lord, this is for the preservation of our future, for the next generation. Amen, amen. Amen. Pinagsisikapan natin, kinakalimutan natin yung nakaraan. Ano ba yung nakaraan natin? Yung dati magagalitin, dapat ngayon hindi na tayo magagalitin. Yung dati siloso, ngayon hindi na tayo siloso Thank ngayon. you, Jesus. Yung dati nakasimangon, dapat nakasimangon yung paligid. Ngayon, nakangiti ka na kahit nakasimangon Thank yung you, paligid. Jesus. Sometimes yung posture ng ating body, yung flesh natin, hindi yan dahil sinabi ng salita ng Panginoon. It is a decision making. Pwede naman tayo kumiti. Pwede naman tayo magpasalamat kahit tuyo taing na lang. Di ba, di ba? Amen. Diyan po tayo pinalulugdan ng Panginoon. I-reverse natin yung atake ng kaaway. Kahit magsalita ka na nagliliyap na salita, no, affected ka. Emotionless ako. Bakit? Tagadyaw ako. Hallelujah. Amen. Kaya sabihin mo na, tagadyaw ako. Tagadyaw ako. Tagadyaw ako. Ayan, buti pa yung bata. Hallelujah! Yan ang kasunod. Amen. Kaya tama yan, dalhin natin yung mga anak natin dito. Amen! Kaya kung hindi magawa ng mga nakakatanda, gagawin mas nakakabata. Amen. Thank you, Jesus. Remember this one. Imagine, this is the shield of faith. Okay? And this armor of God. Ito yung kailangan natin in these last days. I tell you pa, hindi ka matatakot saan? Sa mark of the beast? Ano pa? Sa Antichrist, ang pinakatakutan ng marami? Hindi ka matatakot saan? Sa kamatayan? Na kung saan kahit mayaman walang pinipili? Pero higit na kailangan mo, ang sabi dyan, above all, take the shield of faith. Faith, word, faith, faith, word, faith. Amen. Huwag mo ihiwalay sa iyo ang salita ng Panginoon. Amen. The moment na iba na yung lumalabas sa ating bibig, hindi na salita na galing sa Bible. Ibig sabihin, ano mga salita? Yung pakulpol ba? Yung Thomas murmuring. Kasi bakit ganito, Lord? Kasi ito, hindi na yan sa Panginoon. So much emotion na. That's why pag nararamdaman mo yan, skip that emotion. Go to the word of the Lord. Go to the word of God. Show me the word. Hallelujah. Glory to So that Jesus. my faith will increase. Amen. Amen. Pag pumunta ka sa sabahan, hindi ako pupwedeng hindi ma-bless, Panginoon. Hindi pupwedeng yung mga salitang lalabas kay pastor, hindi ako ma-bless. That's why I pray for my pastor. Amen. Amen. Huwag kayong maniwala, hindi ko napapanalangin si pastor dahil mapanananginin si pastor. Mali yan. Amen. Kung paano nanalangin si pastor, dapat kayo rin. Bakit pa? Because one day, you become a pastor, you become a teacher, you become a prophet. Amen. Kung hindi mo maranasan, the next generation will raise. Alam niyo po yung anak ko, yung maliit, yung bunso. Okay, sa bago pa lang po ako yan, meron ng prophetic declaration. Because I'm always following many man, prophet of God. And I declare that one day he will become a chosen one na gamitin ng Panginoon. Amen. At na-remember ko nung pinapanganak ko yan, sa lying age siya, nandun ako sa labas na nalalangin. Kaya pinapanganak ko doon sa aking pastora. Sabi ko, hanapin mo yung video na yun. Kasi binidyo ko yun. Doon sa labas na lying in ako na nanalangin. Nanalangin ako doon. Kasi yan siya. High blood po yan. Pero dahil hindi ka makapasok sa loob, higas na lang sa panalangin. Walang 5 minuto, lumabas ang bata. Amen. Thank you, Jesus. And good news, that time, 3 yung pinanak. Kami lang ang nakalabas sinabukasan. Yung dalawa pa, may infection. Mataas yung parang urine ng nanay. Kami, kinabukasan, labas kami. Amen. Huwag niyong paliwalay ng panalangin. Lalo na yung panalangin may founded na salita ng Panginoon. Amen. That has power. Yung panalangin ni Sister Virgie, that has power. Amen. Amen. Only here in Jacob. That's why lahat tayo kailangan naisin natin. Magkaroon tayo ng testimony in the presence of the Lord. Amen. Kung
2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5. Dapat malaman natin na sa huling araw, darating ang panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Imagine pa, maibigin sa salapi. Yung naranasan natin ngayon, greediness sa government, corruption sa government, corruption sa church, mga tao mapagmataas, wala nang pag-aalas sa lubula, wala nang utang na loob, kapastangan sa Diyos. Bakit pa? Ano nangyayari ngayon? Kapastangan yung ginagawa sa harapan ng Panginoon. Pinopromote nila yung imahe ng ganito, imahe ng ganyan. Instead na yung, ito dapat, yung malaking nakalagay doon sa binubuhat-buhat, dapat nakalagay doon, Bible. Bible. Hindi yung imahe. That is idolatry. Hallelujah. And only few people have the courage na sasabihin ganito, ganyan, magpalinlog kayo sa Panginoon because you are worshiping in idolatry. Amen, amen. Hallelujah. Sila ay may anyo ng pagiging mga Diyos, ngunit hindi nakikita sa gawa. Amen. That's why we are here in Java. Hindi tayo perfecto. Amen. Pero sinisikap natin yung kanyang salita, malakaran natin. Hirap magpatawad, mahirap magbigay, pero dito magagawa natin mga bakit po. Iisa tayo ng hari. Iisa tayo ng desire. Amen. At yung spiritual father natin, by the grace of the Lord, si Prophet, punong-puno ng pag-ibig po. Lagi niya sinasabi sa amin pa, walang hihito. Walang hihito. Last time, we talk about what is the coming ahead. Amen. Ano man ang nangyayari sa atin ngayon? Preparation pala ito ng paganda natin. Thank you, Jesus. Amen. Tayo po tayo sa presence of the Lord. Hallelujah. Jesus. And always think, in Ephesians chapter 4, verse 30, ang silyo natin, hindi yung church, hindi yung healing, deliverance, ang silyo natin, ang banal ng Espiritu. At ang banal ng Espiritu, ang katawan yan, kung ano yung attitude natin, kung ano yung kaganda ang loob natin. Oh, we thank you, Jesus. Oh, larababa, serbiyan. Thank you, Jesus. Prepare natin pa, before we continue to worship in the Lord, our tithes and offering, and pakidala po natin yung mga natin, yung mga tubig natin sa harap. As we prepare our heart for our tithes and offering, and those who want healing, okay na we pray, just take it, sa puso po natin, because the Lord God will gonna accelerate every desire of His people. Lord,
I speak right